Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk Time channel. Welcome back to our channel. All right, so before we start our conversation, let us just honor our subscribers. They are now more than 5,313, no? More than 5,310 subscribers. Okay? So we are, ano na po, parang ano na yan, 5,320 subscribers. And then this all subscribers are located around the world, around the continent. In each and every continent that we have subscribers there. Thank you so much. And friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so that we can be able to maintain and sustain this channel. All right. So this morning, guys, no, ating pag-usapan lang natin to kasi meron pong lumabas na um, isang isang article na with regards to yung sino po ba ang totoong pambato ng mga Marcos sa 2028. Medyo matagal pa, no? Pero mas mainam na pag-usapan na rin natin as early as now. Okay? So ngayon po, mga pumuposisyon po kasi, no, sa 2028 ay tatlong tao, no? Ito po yung nakikita natin, no, pagkapangulo po, to, tatlong tao. Syempre, unang-una po diyan ay ang ating pangalawang pangulo, no? Ang ating mahal na pangalawang pangulo na si Inday Sara Duterte, no? Karapat dapat lang naman na maging pangulo ito, dahil po, no, yung mga actuations and gestures niya in the past ay talaga namang Pilipinong-Pilipino, no? Nagpakumbaba po siya kay Pangulong Marcos, no? Para po mabuo yung unit team. Pangalawa, no? May experience po 'yan, no? Bilang Vice Mayor, Mayor, DepEd Secretary at Vice President of the Republic of the Philippines, no? Pangalawa, ang pangalawang pong position po ay si Speaker Romualdez. Kitang-kita na po naman po ang actuations and gestures niya ay talaga naman pong towards 2028 na yan. Maaga po ang operasyon na ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. Hindi po natin alam kung magiging negative ba yan o magiging positive. Pero as early as now, nakikita ko po na parang negative po yan. Okay? Kung ako sa kanya, ang punteriyahin niya sa 2025 ay pagka-senador. Baka maaari pa siya maging pangulo ng Pilipinas pag nagkaganon, no? Ang Senado po kasi ay national in scope. Ang House of Representatives local and national in scope. Speaker po siya in a way, pang-apat po siya, no? Pang-apat po siya sa hierarchy, kumbaga. So parang national na rin. Pero tandaan po natin, wala pa pong speaker na nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas in recent times. Ha? I do not know po in the past. Pero ngayon, wala pong ganon nangyari. No? Wala pong nangyari ganon. Kasi po, ang perception po ng mga tao sa Kongreso ay hindi maganda. Aminin naman po natin yon. Okay? Pangatlo po, ang pangatlong pumuposisyon po dyan ay si Senator Raffy Tulfo. Hindi naman po natural na pumuposisyon, kumbaga, ano lang po kasi yung kasikatan niya, at saka nandun na po siya eh. Last time around, nung tumakbo po siya bilang senador, first time po siyang tumakbo, ay number 2 po siya, no? Behind Robin Padilla. Kumbaga, at saka marami pong kapanalig na sa politika rin, no? Yung isang anak niya congressman sa Quezon City, okay? Yung asawa niya congresswoman din, no, ng party list. At saka yung isang si Erwin Tulfo, no, congressman din ng party list nila. Kumbaga, natural na pwede na siyang tumakbo. So tatlo po 'yan. Ngayon, si Amy Marcos po ay talagang nagpapahayag ng kanyang suporta sa mga Duterte. 'Di ba? Sinabi naman po niya. At saka may mga statements siya na talaga namang pumapanig, no? Pumapanig sa mga Duterte. Katulad nung pagsuspinde sa shows niya, sa shows ng mga Duterte, SMNI, no? Talaga pong naghahayag po siya ng kanyang damdamin at opinyon. Hindi po siya natatakot na kahit kapatid po siya ni Bongbong Marcos. Recently din po, sumasama din po siya sa mga activities ng mga Duterte, no? Specifically, ang activities ni Sara Duterte, yung pangalawang pangulo natin. Okay? So, ganun po yun, no? So,
Kaya lang, si Luke po, si Attorney Luke, yung tumakbong Vice President last time around, na natalo, syempre obviously matatalo po yan, natalo po talaga yan ng todo-todo, milya-milya. Ay sabi niya, ang totoong pambato daw talaga ng mga Marcos ay si Amy Marcos sa 2028. Okay? Kung titingnan natin, wala naman pong masama. Unang-una, kapatid po yan. May eksperyensya po yan. May naging gobernador, no? Ng matagal, naging congresswoman ng matagal din, no? Anak po yan ng dating Pangulong Marcos. Tingin ko nga, mas okay pa, no? Kung siya ang talaga naging Pangulo ng Pilipinas in comparison to Bongbong Marcos. Pero anyhow, nandiyan na po yan eh, no? At saka nagpe-perform naman ng maayos si Bongbong Marcos, no? Kaya lang hindi lang po siya masyadong nagsasalita sa mga issues, baka naman po talaga nagko-concentrate siya sa mas mahalagang issues na tingin niya po, no? Okay, yun po yun ha. No, now, wala naman po masama. Pero tingin ko po hindi po yun mangyayari dahil po ang suporta ni Amy Marcos ay sa mga Duterte. Kumbaga, pwede naman pong mangyari. Ang presidente ay si Sara Duterte, ang vice president si Amy Marcos para may continuity kumbaga, no? Tapos si Martin Romualdez mag-slide down na lang siya, no? Tumakbo siya bilang senador ng Pilipinas hangga't maaari, ha? Tapos si Bongbong Marcos naman ay talagang dapat ang piliin niya ay si Vice President Sara Duterte, no? Ayan ang panawagan ng mga tao. Okay? Dapat nakikinig rin siya sa pulso ng bayan, pulso ng mga tao. Okay? So, yun po hanggang dito na lang po tayo, no? So, ang talagang pambato po ng mga Marcos ay hindi pa po natin alam. So, tingnan po natin. Pero kung kunwari, si Speaker Romualdez ang kanilang pambato, po wala na. Matatalo na po yan, no? Okay? So, talagang goodbye. Ano na po yan? Okay? Yes, okay. Maraming salamat po, maraming salamat po. Hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan. Maraming maraming salamat. Mag-subscribe ka na. Salamat po ng marami. Hanggang sa muli.